Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo po kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako, saan mang dako at lahat mong kaaway ay akin nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanling ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin. At mananatili ang iyong trono."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang satwitwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalangyat, manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos, ang salita mong kaloob. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel,
Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ninisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Mga kapatid, isang araw na lang, ilang oras na lang, ipagdiriwang na natin ang pinakamasayang araw ng ating buhay, ang kapanganakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ang palakpak ng papuri at pasasalamat, malakas na palakpak para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. No, kaya sabihin nga natin ng malakas, thank you Lord. Salamat po at umabot na naman po ako ng isang Pasko. Ang mga kapatid, lagi ko sinasabi, ilang araw na sa simbang gabi, ang Pasko ay hindi lamang po araw ng paghingi, diyan ka magaling. Hindi lamang ito araw ng pagtanggap. Huwag nating kalilimutan, ang Pasko ay araw din ng pasasalamat. And I am sure, hindi man naging perpekto ang taon na ito, hindi man ganong kalaki, karami, pero sigurado ako, kahit papano, binigyan ka ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng mabubuting bagay sa buhay mo, kaya dapat lamang tayong magpasalamat. Amen? Pero wag nating kalilimutan, napakaganda po ng paalala ng Diyos kay Haring David sa ating unang pagbasa. Sa inyo pong mga nabiyayaan, nabigyan, kahit papano, Father, salamat sa Diyos, itong taon na ito, nakaraos kami. Maraming kulang. Hindi naging sapat, pero nakaraos kami. Gumaling ako. Nailigtas kami. Salamat sa Diyos talaga. Pero ang paalala ng Diyos kay Haring David sa ating unang pagbasa, ano ang sabi niya kay Naaman? Sabihin mo kay David, huwag siyang makakalimot na akong Diyos ang nagbigay sa kanya ng karangalan. Akong Diyos ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan, ng kapangyarihan, at kahit ng kanyang kabutihan. Ito po yung maganda. Kahit na ginawa na niyang hari si David, kahit si David ay naging makapangyarihan na, hindi tumigil ang Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, sabihin mo kay Haring David,
Ako pa rin ang mag-iingat sa kanya. Tutulungan ko pa rin siya. Kahit hari ka na, kahit makapangyarihan ka na sa mata ng mga tao, akong Diyos ang mag-iingat, ang magtatanggol pa rin sa iyo. Sana mga kapatid, bago matapos ang taon na ito, yan ang tandaan natin pare-pareho. Mangyari man, matupad man ang mga naging pangarap mo, ang mga naging plano mo, nakuha mo nan, magkaroon ka man ng mga bagay na dati yung ibang tao lang ang meron. Maging matalino ka man, maging maginhawa ka man, yumaman ka man, sumikat ka man, tanda mo ito, Diyos pa rin ang may hawak ng buhay mo. Hindi ang posisyon mo, hindi ang pera mo, hindi ang kayamanan mo. Diyos pa rin ang may hawak ng buhay mo. At sana Diyos pa rin at Diyos lang ang laging una at lahat-lahat sa buhay mo. Sana mga kapatid, katulad ng halimbawa ni Maria sa ating ebanghelyo, sana magawa pa rin nating ipagkatiwala sa Diyos ang buhay natin hindi lang ngayon. Sana kagaya ni Maria, maipagkatiwala mo pa rin sa Diyos ang buhay mo bukas at sa mga susunod na araw. Kahit hindi masyado naintindihan kagad ni Maria, yung sinasabi ng anghel sa kanya, paano ako magdadalang tao? Dalaga ako. Pero kahit na hindi kagad niya naunawaan, hindi niya pinagdudahan ang kayang gawin at plano ng Diyos para sa kanya. Kaya sana ikaw rin, kung marami ka pa rin hindi maintindihang nangyayari sa buhay mo, kung hanggang ngayon may mga malabo pa rin sa buhay mo, huwag mo lang pagdududahan ng Diyos. Kaya sa huli, naibigay pa rin ni Maria ang pinakahihintay na yes ng mundo. Ang yes to kaligtasan ng tao. Ilang araw pa po bago matapos ang taon na ito. Baka ikaw rin, kailangan mo nang ibigay ang iyong yes. Baka may mga tao pang naghihintay ng iyong yes to pagpapatawad. Yes, para sumuporta. Yes, para magtiwala ulit. At yes, para magbago. Kaya may Pasko, kaya may kaligtasan ng tao, dahil may isang Maria na nagsakripisyo. Pero, ang sakripisyo ni Maria ay hindi sakripisyo ng babaeng walang kalaban-laban. Hindi ito sakripisyo ng babaeng napilitan. Ang sakripisyo ni Maria ay sakripisyo ng isang taong nagmahal at nagtiwala. Kaya ang love, hindi pwedeng walang sacrifice. Nasindihan na ang pang-apat na kandila ng Adbyento, ang kandila ng pag-ibig. Sabi nga ng kanta, love and sacrifice. Hindi yan love or sacrifice. At kasabay ng imbitasyon ni Pablo, sa ikalawang pagbasa natin ngayon, ano ang imbitasyon niya sa mga taga-Roma? Huwag kayong makakalimot, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayong Pasko at araw-araw, mga kapatid, lagi mong tatandaan, huwag mong kalilimutan, hindi titigil ang Diyos kumilos hanggang guminhawa ka na. Hindi titigil ang Diyos kumilos hanggang gumaling ka. Hindi titigil ang Diyos kumilos
hanggang lumigaya ka. At ito ang mas tandaan natin, makinig po kayo. Hindi rin titigil ang Diyos kahit mayaman ka na, kahit maginhawa ka na, kahit magaling ka na, at kahit maligaya ka na. Hindi titigil ang Diyos dahil ganun siya. Noong pong Lunes, December 18, nagkaroon po tayo dito sa Quiapo Church ng Pasko ng Paglaya. Ito po ay Christmas party ng mga kapatid nating dating nakabilanggo na ngayon ay nakabalik na sa kanilang pamilya. Sa tulong ng legal ministry ng Quiapo, si Kuya Boy, napakasipag. Ang tulong ng Quiapo ay hindi lamang noong silang nakabilanggo, kundi hanggang paglaya nila. Ang ganda po ng sinabi ng jail officer. Sabi niya, Father Hans, salamat sa tulong ng simbahan. Silang dating tinatawag na the lost, the last, the least. Dahil sa tulong ninyo, ang feeling nila, sila ay the first, the found, and the forever grateful. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang Adbyento matatapos na. Pero ang Diyos hindi matatapos mahalin ka. Hindi matatapos alagaan ka. Hindi matatapos ipagtanggol ka. At hindi matatapos pagpalain ka. Ilang araw ko nang sinasabi, ang Pasko hindi lang tungkol sa paghingi at pagtanggap, kundi sa pagpapasalamat. Mga kapatid, kapag nagbigay ka, huwag mo nang tandaan. Pero kapag tumanggap ka, huwag na huwag mong kalilimutan. Be grateful. Amen. Magsitayaw ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin po natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan mo. O Diyos, manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagpataguyod ng katotohanan. Manalangin tayo.
O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patataginawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Tulad ni Maria, dulutan mo po ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ng panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, ilang oras na lang Pasko na mula po dito sa simbahan ng Quiapo. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Maligayang pinagpalang Pasko sa inyong lahat. Pangalawa, ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat kay hindi lamang po sa inyong pagsisimba, kayong mga nagpupunta rito sa simbahan, pero kahit po yung mga nasa ibang bansa at mga nasa probinsya na naka-online, salamat po, lalo na sa mga ibinigay po ninyong tulong donasyon, pinansyal at material. Napakarami po nating natulungan dahil sa inyong mga ibinigay. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan, salamat po at nag-ambag pa rin kayo ng inyong kabutihan. Lagi namin sinasabi ito, hindi kami titigil magpasalamat, pero ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.